TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1 TV Patrol. Asenso Osamis may host sa Vice Mayor's League Misamis Occidental Chapter Meeting. Host o dawat sa Asenso Osamis Administration ang ipegayon nga Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter Meeting adlang Huwebes, Nobyembre 20. Sa ulahing regular session sa Konseho ng Siyudad, Nobyembre 18, gipahinumduman ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri ang mga kaubang sakop sa Konseho nga kinahanglang present aron muabag sa pag-abi-abi sa mga bisita nga mga Vice Mayor sa mga lungsod o siyudad sa probinsya. Sigurado usab ang Vice Mayor nga espesyal usab kining pagatambungan ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes. Gipasabot sa Vice Mayor nga mahinungdanon usab kaayo ang panagiusa sa mga Vice Mayor gumikan kay kaabag kini sa hipi ehekutibo sa pagpalambot sa autonomiya sa usa ka lokalidad pinagi sa mamugnang mga balaodnon. Pinagi sa mga panagtagbo mapaambit sa matag local government unit ang mga mahinungdanong programa o proyekto nga napatuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Gilauman usab sa maong okasyon nga gawa sa mga local official ana usab ang pipila ka mga national agency sama sa Department of Interior and Local Government nga kaabang alang sa mas epektibong local governance. I would like to gently remind everyone that on November 20, 2025, is our first day. We will be the one hosting our bi-monthly meeting of the Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter. And in line with this, I am inviting all of our councilors to join us for the lunch on the same day. I'm absent. Okay. This will be also a good opportunity for you to meet and engage with our fellow vice mayors from the different municipalities and cities of the province. Your presence will be greatly appreciated as we welcome them here in Osamis City. So that will be on November 20, Thursday. 1 TV Patrol. FYT Hardware nangapadapod og bugas sa mga nasunugan sa Malaubang. Human mihatod og assorted goods ang GG Corporation niadtong miaging semana sa mga nasunugan sa barangay Malaubang. Laing patigayon na usab ang mihatod og hinabang. Kini ang FYT Hardware Corporation diin ang presidente og general manager mismo sa korporasyon ang personal nga mihatod sa hinabang Mr. Pershing Tangketu Jr. Ang 23 ka pamilya nga biktima sa sunog niadtong Nobyembre 9 sa Purok 3 Malaubang tagsa-tagsa nga nakadawat og tag 5 kilos nga bugas humay. Iyang gikasubo ang maong insidente og iyang giampo ang paspas nga recovery sa mga pamilyang biktima. Ang gamayng tabang nga iyang gihatod gipasalamatan sa mga hingtungdan og mga opisyal sa barangay Malaubang nga gipanguluhan ni Kapitan Chris Maghanoy. So, aniya korong buntag kay nasayod man ko atong November 9 atong Sunday nasunugan ang Purok 3 ngari sa barangay Malaubang. Nakabati din ko og kaluoy kay taasan po ko panahon nga naghatag-hatag tag mga hinabang ba. Kung napa ko sa usa ka Chamber of Commerce na aktibo pa ko dito kay ako pa'y president hanto na chamber apan karon usa na lang man ako ka ordinary nga member. So kining akong lakang akong gibuhat karon kay isip tabang ni sa FYT Hardware Corporation lang. So mayong buntag sa atong mga kagawad Engineer Henry sa atong social media sa tanan nato karon present karong buntaga. 1 TV Patrol. Publiko gipanumduman sa Bureau of Fire Protection pagbantay sa mga substandard nga mga Christmas lights. Ani ang detalye ni Johnny Tommy. Gipahinumdum na usab sa Bureau of Fire Protection Osamis ang publiko
nga magbinantayon sa pagpamalit og paggamit sa mga Christmas decoration, labi na sa mga Christmas lights. Misugyot si Bureau of Fire Protection Osamis Chief Fire Engine Company Senior Fire Officer 3 Abraham Abay nga kun matintal gayud sa pagsabit og mga Christmas decoration ining Pasko, mas maayong gamiton ang mga LED lights o mga Christmas lights nga rechargeable aron mas makalikay sa aksidente sa sunog. Dili usab kalimtan sa publiko ang paghiling og paglili sa mga product item nga nakatatak ang silyo sa quality control. Kinahanglang dublihon sa publiko ang pag-amping og pagkamabinantayon ining panahon sa Pasko. Gumikan kay naanda na ang pagtaas sa matalang mga insidente sa sunog gumikan sa nag-overheat nga mga wiring sa Christmas lights, mga firecrackers o mga napasagdang electric appliances. Sige. Usa sa mga gikuan gid sa Bureau of Fire Protection no, kini gyud nato ang sa electrical. Kay mo gini pinaka dako nga kuan, pinakataas nga porsyento sa mga causes sa atuang sunog. Nationwide gini siya. Electrical cause siya. Karon kay nagsingabot naman ang Disyembre, per months na. So naanagyod yung mga kuan Christmas lights. So katong mga magpalit og mga Christmas lights, kung mahimo kato siguro mga LED na, di na itong mga itong rechargeable lang ba, dili na itong mga pansak-pansak ito, mahimo diyon kung magpalita kanag yung na ICC or kanang certified yun siya nga kuan ay quality control, dili ta mo katong mga substandard. Dayon ang atong mga electrical appliance atong yung bantayan, labi na mga plansa, mga heater, rice cooker o unsa pa na nga moagi ka ng mga init electric stove, kay usa na sa potential gyud nga maka-cause og destructive fire. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. 1TV Patrol. Dugang pa hanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga buluanong painumdum. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.